Marami pa ring insidente ng karahasan sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Pero ngayong Ramadan, nangingibabaw ang pag-asa at pananalig ng mga residente ng Sulu para sa magandang kinabukasan. Kamusta na nga ba ang buhay sa probinsya matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa mga terorista? Narito ang special report ng aming Foreign Affairs Editor, Jam Alindogan. Dati, pag naririnig natin yung salitang hulo, usually iniisip ng mga tao may kaguluhan o kaya karahasan. Kaya nung in-announce ng gobyerno na wala na ang Abu Sayyaf at napuksa na ito, medyo maraming hindi talaga naniwala. Kasama na rin tayo dito. Sa tagal natin na nag-cover dito, imposible dati na ganito, nakakapaglakad ako ng maluwag at isa lamang ang guide ko. Dito sa downtown Holo, marami kaming nakausap na kahit pa nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na hindi na isama ang Sulu sa BARM, walang nagbago sa kanila. Patuloy pa rin silang optimistic sa kinabukasan ng Sulu, lalo na't napuksa na ang Abu Sayyaf. Galing din kami halimbawa sa Patikul. Sa Patikul kung saan ito talaga yung sentro ng labanan, no? Mga 15 or 30 minutes mula dito sa downtown Holo. Maraming eskwelahan na nagbukas na ngayon, na ilang taon ding sarado dahil sa kaguluhan. At ngayon, sa bisperas ng Ramadan, sinasabi ng marami dito na malaki yung kanilang panalangin, pero malaki din ang kanilang pasalamat. Maraming lalawigan ngayon sa Mindanao na dumadaan sa karahasan, kagaya ng Maguindanao at Cotabato, pero sa ngayon, Sulu mismo, medyo konti lang yung insidente ng violence. Kung kaya, nagdadasal nila na sana tuloy-tuloy pa ito. Dati pag mga alas 4, alas 5 ng hapon, mabilis nang magsara at maagang magsara ang mga tindahan at establishments dito sa downtown Holo. Pero ngayon, iba na. Makikita natin na pag ganitong oras, mas marami pang nagbubukas ng mga tindahan para magbenta ng pagkain. At ito talaga yung makikita nating example na magsisimula na ang Ramadan. Bisperas ng Ramadan kung saan ang mga tindahan ng mga nagbibenta ay naghahanda para sa kanilang suhoor o pag-break ng kanilang fast. Malaki na ang naging potential ng Sulu. Hindi na daw kagaya ng dati. Kung kaya kahit natanggal man sa BARM ang Sulu, marami pa rin ang optimistic dito. Naniniwala sila na nagsisimula na ang development at ngayong Ramadan, ang kanilang dasal ay sana magtuloy-tuloy pa ito.